Ngayong hapon, atin pong basahin ang magandang balita na ating pagsasalusaluhan. Ito po'y haamuin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 4, simula sa unang talata hanggang 13. Luke chapter 4, verses 1 to 13. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone." The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So if you worship me, it will all be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It says, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang patok ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito," wika ng dyablo. "Ipinagkaloob ito sa akin, at may bibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng dyablo sa kaluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagpipili niya sa kanya mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos."
Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa nagtatagumpay na Kristo Jesus na ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon ng malakas. Sige po, maraming po kayo magsiupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. At isa pong pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At pinagpalang hapon naman po sa lahat ng sumusubaybay sa Facebook Live broadcast na ito. Sino man po kayo, saan man po kayo naroon, kapag pinaminggan ninyo, tinanggap, at isinagawa itong mensahe ibabahagi ko sa inyo, natitiyak ko po, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen. Kanina, pagdating ko pala dito, sabi po sa akin ang aking kapatid, tapusin ko po before 6 p.m. Anong oras po tayo nag-start? 4:30. So, tamang-tama, pinuna ko na yung sharing portion. Then, bago nagsimula ang praise and worship at opening prayer na pinangalan ng ating poging gitarista, si Brother Rene, Brother Ricky. Mas pogi talaga si Brother Ricky. Anyways, bilang panimula ng ating pamimilay, kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, lalo na yung mga kadadating pa lamang dito sa chapel, nagsimula na naman po ang panahon ng Kwaresma. Ang tanong, kayo po ba'y nagsimba kahapon? Amen. Nagpalagay po ba kayo ng apo sa inyong mga noo? Amen. Sino sa inyo naglagay ng krus ng apo sa inyong mga noo? Taas ang kamay. Taas ang kamay yung mga nagsimba. Yung iba sa San Sebastian nagsimba, yung iba sa Rosario Pasig, kaya tandaan po natin ito po yung pasimula ng Kwaresma. 4 na pong araw na paghahanda sa mga pagalakbay na dinanas ng ating Panginoong Hesus. Kaya, sa panahon ng Kwaresma at susunod na mga mahal araw hanggang Easter Sunday, ito po ang napakagandang temang ibig ko po ibigay sa inyo ngayong Kwaresma. Ngayong panahon ng Kwaresma at pagdating ng mga mahal na araw, that would be from Palm Sunday to Easter Sunday, hamon ng Diyos sa buong bansa at sa buong mundo. This is God's challenge for our country and for the whole world. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And this
And this message I want to share with you is supposedly the post-healing message ng nakalipas na anibersaryo dito sa taong ito. Anyways, congratulations sa inyo lahat, mga kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner dito sa San Felipe, Santiago Chapel, Jackson Street, Barangay Bambang, Pasig City, sapagkat pinagtagumpayan ng Diyos ang anibersaryo dito sa taong ito. This is the post-anniversary healing message I have for all of you. Amen. At sa Ebanghelyong ating pong natunghayan, ipinakita ni San Lucas na ang ating Panginoong Hesus, bagamat puspos siya ng banal na Espiritu, hindi nagpatinag sa mga tukso na ibig ng diablong subukin siya. Amen. Bakit kamo? Sapagkat si Jesus, kahit sa tatlong tukso na ibig hamunin ng diablo, undefeated siya. Panghina. Kaya nagwawagi siya. Kaya ang ating Panginoong Hesus, winner laban sa tukso. Amen po ba? Kaya nga, ito po ang ating tatalakayin about the victory over the temptation of the devil. Pagtagumpay sa tukso ng diablo. Amen? Ngayon, ang aking pong katanungan ay, paano naman makakamit ang pagtatagumpay sa mga tukso? How to take victory over temptation? Gusto niyo po malaman? Gusto niyo po malaman? Kayo po dyan sa Facebook Live, ibig niyo po bang malaman? Amen daw, sabi ng mga nasa Facebook Live. Amen? So ngayong hapon, ibig ko po ibahagi sa inyo tatlong hakbang na dapat nating malaman upang makamit ang tagumpay o pagtatagumpay laban sa mga tukso. Three important steps to know to take victory over the temptation of the devil. The first step to take victory over the temptation of the devil is he will never focus, he will never tempting the food, the physical food. Di niya binigyan tuon ang physical na gutom. Jesus did not focusing his physical food. Saan ko po hinango? Sabi ng Luke chapter 4, verse 3 and 4, anong sabi ng diablo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat.
Sabihin niyo mga salita, nasusulat. Hindi na sa tinapay nabubuhay ang tao. Grabe ang palakpak ng mga sa Panginoon. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, hindi po si Brother Ryan America in the Philippines ang nagsasalita sa harapan ninyo at sa Facebook Live broadcast na ito. Ang nagsasalita sa inyong harapan at sa Facebook Live na ito, walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, hindi pinopokus ni Jesus ang kanyang physical hunger. Bakit? Dahil puspos siya ng Espiritu Santo nang siya'y binyagan sa ilog Jordan, wala siyang ibang binigyang pansin kundi ang ayon sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Bakit kailangan pa tayong magparamihan ng kain? Kaya ang tao nalalagay sa isa sa mga 7 deadly sins. At ano yung isa sa 7 klaseng kasalanan ginagawa ng mga tao sa daigdig na ito. Lalo na pagdating sa pagkain, ano yun? Ano yung katakawan sa English? Gluttony. Kaya ang tao nagiging gluttonous. Bakit? Pag sinabing bawal kumain ng lechon baboy, kailangan ng lechon baboy. Pag sinabing kumain ka ng gulay, prutas at isda, hindi na masinusunod. Totoo o hindi? Tama po ba o tumpa? Kala ko sinungaling. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Hindi pinukus ni Jesus ang gutom physically. Sapagkat dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo, wala siyang ibang pinanghahawakan kundi yung nasusulat, at yun ay ang salita ng Diyos. Kaya meron tayong Lenten season eh. Bakit? Ginugunita natin ang Lenten season upang alalahanin ang lahat ng pinagdaanan ng Panginoong Yesus noong panahon siya'y nasa mga panahon nasa sukdulan ng kanyang buhay sa ibabaw ng lupa. Amen? May purpose ang Diyos kung bakit sinambit ng Panginoon na ang anak ng tao ay kailangan magbata ng maraming hirap. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muli mabubuhay mula sa kanyang pagkamatay. Bakit niya sinabi yun?
upang ikaw, ako, tayong lahat, maging mga nanonood sa Facebook Live, ay iligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinanghahawakan niya ang salita ng Diyos. So yan ang unang hakbang na dapat nating malaman upang makamit ang pagkatagumpay laban sa mga tukso ng diablo. Hindi binigyang pansin ang pisikal na buto. The second step to know, to take victory over the temptation of the devil is he will never take, he did not take the worldly possessions. Hindi inanggi ni Kristo Jesus ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanan sa sanlibutan ito. Saan ko po hinako? Luke chapter 4 verses 5 to 8. Anong sinabi ng Ebanghelyo? Anong ginawa ng diablo? Dinala niya si Jesus sa isang napakataas na parte. At ilang saglit, anong ginawa ng diablo? Ipinakita kay Jesus ang lahat ng kayamanan at mga kapangyarihan ng daigdig. Sabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at ang mga kayamanan nito dahil ibinigay na sa akin at naibibigay ko ito sa sino mang ibigin ko. Kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Anong ginawa ni Jesus? Sinunod ba niya yung utos ng diablo? Siyempre hindi. Anong ginawa niya? Sinagot siya ni Jesus. Nasusulat, wala ka ng ibang sasambahin at paglilingkuran ay ang iyong Diyos at Panginoon. Ang hina. Palapakan si Yahweh El Shaddai. Kaya nga mayroong inaawit ang gospel choir lalo na pag nag-call tayo ng Holy Spirit. I'm reaching for your heart. Ano pa kasunod? You know my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to display where I can see you face to face. Hindi pisngi sa pisngi, kundi mukha sa mukha. I worship you in spirit and in truth. Palpakan natin ang Espiritu ng Panginoon. Maliwanag na sinabi ng Panginoong Yesus, wala ka ng ibang sasambahin kundi ang iyong Diyos at Panginoon at siya lang ang iyong paglingkuran. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba sa puso ko, isipan. Purihin natin ang Diyos sa buhay.
ang mga di pa gaano kilala ang Panginoon, saan nakatuon ang kanilang paningin? Sa kayamanan ng mundo. Saan napupunta ang kayamanan ng mundo? Sa masasamang bisyo. Amen. Sino man tayo, kahit sino pa man, sikat, member ng kapulisan, kahit sino mang personalidad, napupunta ang kayamanan ng mundo sa maling gawa. Amen. Halimbawa, yung alibughang anak, yung mana na ibinigay sa kanya ng ama, saan napupunta? Sa liwas kong pamumuhay. Kaya linustay ang bunsong anak yung lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Kaya nang malustay na, ano nangyari? Nagkaroon ng paggutom. Kaya namasukan na lang doon sa bayan ng isang mamamayan para makalangan ng baboy. Ipinsala niyang punan. Kahit mga pagkain, kinakain ng mga baboy, wala. Anong ginawa ng alibughang anak? Nag-self-examination. Sabi niya, mabuti pa ang mga alila ng aking ama. May sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ko isa sa inyo, mga alila. At yun ang ginawa niya. Tumayo, naglakbay, pabalik sa kanyang ama. Ang tatay niya, nakatayo, maliliyo pa, nadatnan niya ang kanyang bunsong anak. Halos gutay-gutay ang kanyang suot. Anong ginawa niya? Patakbong lumapit sa kanyang anak. Di sa una o pagalitan, hindi niya nagawa. Nararamdaman ng kanyang ama na nahabag, na naging kahabag-habag ang kalagay ng kanyang anak. Niyakap siya, hinagkan. Sabi sa kanya ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko karapat-dapat na ako'y tawagin ninyong anak. Sabi ng tatay niya doon sa kanyang mga alila, Quick! Dalhin niyo ang sandalyas at palabay. Suban siya ng singsing. Kunin niyo pinatabang luya. Patayin niyo kumain. Mag-celebrate tayo. Sapagkat dumating na ang anak kong ito, ulit-ulit na buhay na wala, ngunit nasumpungan. Maniwala po ba kayo doon? Purihin natin ang Diyos sa buhay. So, tandaan po natin, una, hindi binigyang pansin ang pisikal na gutom. Pangalawa,
hindi inaakin ang mga sanlibutan, kayamanan at kapangyarihan. And last but not the least, finally, hindi na tayo kakanta ng finally sapagkat ang ating mga kapatid ay pupunta sa pinalan at meron atang misa. Tama po ba, sister? Tama po ba? May pupunta kayong misa? Opo. Okay. The third and final step to know, to take victory over temptation, is found in Luke chapter 4, verses 9 to 12. Anong sinabi? The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it says, do not put the Lord your God to the test. Ang ibig sabihin ng pangatlo huling hakbang na ito, huwag na natin hamunin ang ating Panginoong Diyos. Huwag na natin hamunin ang Panginoon nating Diyos. Huwag subukin. Parang sinabi ni Mayor Era, noong time na siya ay presidente ng ating bansa, huwag niyo subukan. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa Diablo, huwag mong subukin ang Panginoon mo, Diyos. Amen? Bakit niya sinabi? Kasi hinahamon siya ng devil na ano? Na mag-superman si Jesus? Nalundag pababa? Magpapasuicide? Para magpasikat? Pero si Jesus, kahit anong gusto ng Diablo, di siya nagpapasikat sa gusto ng demonyo. Bakit? Sapagkat ang kanyang sinusunod, walang iba, kundi ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. At yun ay si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya nga tayo mayroong panahon ng Kwaresma. Para ano? Manalangin, mag-ayuno, at mamalimos daw. In other words, makipagkapwa, prayer, fasting, almsgiving. Yan ang ilan sa mga layunin ng panahon ng Kwaresma. At ito ang hamon ng Panginoon sa ating lahat at maging sa iba't ibang parte ng mundo. And the challenge of God is this: don't put the Lord our God to the test. Amen. Huwag subukin ang Panginoon nating Diyos para magpasikat.
Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, tandaan po ninyo itong tatlong hakbang na dapat para mapagtagumpayan, para makamay ang pagtatagumpay sa tukso. Hindi binigyang pansin ang buto physically. Hindi inangkin ang makamundong kapangyarihan at kayamanan. At ang panghuli, huwag natin subukin ang ating Panginoon at ang ating Diyos.